Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Kasi tandaan nyo, nang makakilala po tayo sa Panginoon, of course, we receive eternal life. Okay? Buhay na walang hanggan. Nagsimula yan, nang tanggapin mo ang Panginoong Hesus at magpapatuloy sa kabilang buhay, nakasama ang ating Diyos. Hindi na tayo mapupunta sa impyerno, mga kapatid. Mahirap mapunta sa impyerno because lilipas ang ilang taon habang buhay, talagang nandun na. Pero yung matiyak mo na may buhay na walang hanggang ka, kung paano mo tiniyak yung education ng mga anak mo, kaya may educational plan, kung paano, yung iba nga tinitiyak yung malilibingan hindi nila tiniyak yung mapupuntahan nila. Mas tiyakin mo yung pupuntahan mo, hindi yung libingan mo, kapatid. Wala ka namang magagawa ron. Pero yung pupuntahan mo, yun ang pinaka-importante sa lahat. Talo mo ang katabi mo, ikaw ba tiyak ng may buhay na walang hanggan? Hindi dahil gusto mo, meron ka na. Hindi ganun yun. Tiyakin natin. Okay? Matitiyak mo lang na may buhay na walang hanggang ka pag tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa puso mo. Inanyayahan mo siyang manahan sa puso mo at nagsisika sa kasalanan. Okay? Hayaan mong manahan si Jesus sa buhay mo. It is not the church. Okay? Hindi po yung sino man ang magliligtas sa atin. Tanging si Jesus po ang tagapagligtas natin. At pag tinanggap mo si Jesus, ikaw talaga ay magiging anak ng Diyos. At ang Diyos ay iyong magiging ama. Yan ang relasyon mo ngayon sa Diyos. That's why this is a relationship. This is not a religion. It's a relationship. Relasyon sa Diyos at relasyon sa bawat isa sa atin. Kaya nga tayo isang pamilya. And because of that, through the blood of Jesus, lagi natin sinasabi dahil sa banal na dugo ng Panginoong Hesus, lahat tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, pinalaya na tayo sa mga gawang masama, sa mga gawa ni Satanas, mga gawaing masama, pinalaya na tayo doon sa kapangyarihan ng kasalanan. Pinagaling din sa ating mga karamdaman, mentally, emotionally, physically, and spiritually. Hindi lang yun, pinagtagumpay din tayo ng Panginoong Hesukristo sa mga dadaanan natin, mga problema at pagsubok dito. Tiniyak ng Panginoong Hesukristo kung paano niya napagtagumpayan yun, mapagtatagumpayan na rin natin sapagkat yung tagumpay na yon ay ibinigay niya sa kanyang mga anak. At higit sa lahat, yung pinagpala na tayo. Sabi mo sa tabi mo, pinagpala ka na. We have now all the opportunity, mga kapatid, and we're all qualified for all the promises of God. Lahat ng kapakinabangan na meron na ibinibigay sa atin ng Diyos, we're all qualified for that. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka roon. Pero bakit merong hindi at meron namang nakakaranas? Because it's not automatic. Hindi pa rin automatic, mga kapatid. We need to learn how to walk in faith. We need to learn how to walk by faith. That's why in 2 Corinthians chapter 5, verse 7, for we walk by faith, not by sight. So to walk by faith is to live by faith. Yung paglakad na may pananampalataya, ang ibig sabihin po niyan, pamumuhay ng may pananampalataya. That's why in other translation, we live by faith and not by sight. Hindi sa mga nakikita natin, hindi sa mga nararamdaman lang natin o iniisip natin, mga kapatid. That's why in other translation, we need to be guided by faith. Dapat ang guide natin ay pananampalataya. Amen? Because the Christian life is a life of faith. Hindi talaga pwedeng wala at tanggalin ang pananampalataya sa buhay natin. Hindi mo pwedeng baliwalain yan. Hindi mo pwedeng maliitin yan. Kailangan mo yan sa iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Matutulungan tayo ng banal na Espiritu if we have faith. Kung meron tayong pananampalataya. So we walk step by step, mga kapatid. One day at a time. So we need to understand what is faith. Kasi paano ka makakapamumuhay na may pananampalataya kung hindi mo naintindihan ang pananampalataya? Ano nga ba ang pananampalataya? In Hebrews chapter 11, verse 1, what is faith? So in this chapter, verse 1, it defines faith. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya daw ay ngayon, ang pananampalataya ay isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.
tatlong salita po rito na nagpapakilala patungkol sa pananampalataya. Ang una, yung binanggit na ngayon. Pangalawa, yung kapanatagan. Pangatlo, yung katunayan. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi bukas. Hindi bukas gagaling ako. Bukas ipagkakaloob ang aking pangangailangan. Bukas tutugunin ng Diyos ang aking dalangin. Hindi po ganun ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi sa daraan pang mga panahon, kundi ang pananampalataya ay ngayon na. Sabi natin, ngayon na. Hindi lang yon, ang pananampalataya ay may kapanatagan. Ano ang kapanatagan natin? Hindi tayo nangangamba, hindi tayo natatakot, hindi tayo nag-aalala kapag tayo ay may pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay may kapanatagan. Kapanatagan sa isip at kapanatagan sa puso natin. Ano bang kapanatagan natin? Bakit tayo nagkakaroon ng kapanatagan kahit may mga problema, kahit may mga pagsubok? Because of faith. Sapagkat ang pananampalataya ay mayroong kapanatagan. At ano yung kapanatagan natin mismo, mga kapatid? Yung paniniwala natin sa Diyos mismo. Your belief in God, because belief is faith also. So ano ba yung paniniwala mo sa Diyos? Kaya ka nagtitiwala sa Diyos. Una, yung kanyang pag-ibig. Alam natin kung gaano tayo iniibig ng Diyos. At anong pag-ibig meron ang Diyos sa atin? That is unconditional. Walang kondisyon. Sabi ko sa inyo minsan, kahit nga hindi mo mahal ang Diyos, mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi dahil mahal mo ang Diyos, kaya ka mahal ng Diyos. Walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos. Walang makapagsasabi, dahil kaya ako mahal ng Diyos. Hindi po. Sadyang mahal tayo ng Diyos because God is love. So that is the substance of faith. Yan yung kapanatagan natin na alam natin, mahal tayo ng Diyos. At hindi nagbabago yun. Hindi nawawala. Hindi nagmamaliw. Hindi nababawasan. Hindi nadadagdagan. Hindi lang yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Yung kapanatagan natin ay yung kanyang kapangyarihan. Na walang bagay na hindi magagawa ang Diyos. Walang bagay na hindi napangyayari ang Diyos. So alam natin na mahal tayo ng Diyos at may kapangyarihan siyang gawin. Ang anumang sabihin niyang gagawin niya. Pag nangako ang Diyos, tinutupad niya. Kaya ang pananampalataya ay hindi lamang ngayon at may kapanatagan. Ang pananampalataya ay meron ding katunayan niyan. It has an evidence. Ano ang katunayan ng pananampalataya? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Anong prueba mo? Parang sa bahay. Paano mo mapapatunayan sa iyo ang bahay at lupa na yan? Meron kang titulo na pinanghahawakan. Meron kang katunayan. May pinanghahawakan ka. So ganun din mga kapatid. Ang pananampalataya may katunayan yan. Okay? Ang katunayan ng pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Ito ang katunayan. Kaya ang sabi ng Romans 10:17. Kaya nga ang pananampalataya o paniniwala nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen? So ang pananampalataya, hindi pala nagmumula sa atin. Alam mo kasi nanampalataya ka na, di ba? Pero what kind of faith is that? Ang pananampalataya ba yan ay ngayon? May kapanatagan ba? Maraming nananampalataya sa Diyos natatakot. Maraming nagsasabing naniniwala sa Diyos pero punong-puno ng pagkatakot. Punong-puno ng pangamba. Punong-puno ng pag-aalala. Kung may pananampalataya tayo, walang pagkatakot. Walang pangamba. Walang pag-aalala yan, mga kapatid. Because of the love of God, because of what He can do, He is a powerful God, and He has an evidence. May katunayan ang pananampalataya. Amen? So tandaan natin, lahat tayo ay haharap sa mga sitwasyon na talagang kakailanganin mo ng pananampalataya. Halimbawa, sa mga problemang kakaharapin natin, wala naman taong walang problema, walang pamilyang walang problema. Kakaharapin pa rin natin ang mga problema sa pamilya natin. Kahit sa pagninegosyo, may problema. Pagtatrabaho, pag-aaral mo, in any relationship, nagkakaproblema yan. May mga pagsubok at mga pangangailangan pa rin ang bawat isa. Yan yung mga sinasabi natin, mga challenges in life. Challenges na kung saan kakailanganin mo ang pananampalataya para magawa mong harapin at malagpasan hanggang mapagtagumpayan mo yan, mga kapatid. Amen?
Marami pa nakakailanganin mong pananampalataya, especially in your Christian life. For instance, in doing your calling, your purpose. Alam ba, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, kailangan mo ng pananampalataya dyan. When you share the gospel to someone, you need faith para masunod mo yan. Para magawa mo kung sa sarili mo, hindi mo gagawin yan. Punong-puno ka ng takot, punong-puno ka ng pag-aalala, punong-puno ka ng pangangamba. Kaya nga hindi lahat ng Kristiyano nagsishare ng gospel. Hindi lahat ng Kristiyano nanghihikayat ng tao. Bakit? Kailangan mo rin kasi dyan ng pananampalataya. Kahit sa paglilingkod, sa ministry, kaya hindi lahat naglilingkod. Bagamat dapat lahat tayo naglilingkod. Sapagkat tayo lahat ay may lugar sa iglesia ng Panginoon. Lahat tayo ay binigyan ng gift. Hindi lang si pastor, hindi lang yung mga awit. Hindi porke hindi ka mga awit, wala ka ng lugar dito. Hindi po ganon. Maaring hindi mo makita yung ministry sapagkat ikaw mismo yung ministry. Kapag ikaw ay pumasok sa pagbiministeryo, nagkakaroon ng ministry. Baka wala kang makitang lugar mo rito sapagkat ikaw mismo yon, kapatid. Dapat lahat ng Kristiyano, bago ka kunin ni Lord, nakapaglingkod ka sa Panginoon. Huwag mo sayangin ang bawat araw na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Dapat nagagawa nating maglingkod sa Diyos. But it takes faith. Pananampalataya pa rin, mga kapatid, sapagkat marami tayong kailangang isuko dyan pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya kailangan lulo pa rin ang pananampalataya. Kahit sa pagdidisipulo, hindi lahat nagdidisipulo. Hindi lahat ay talaga nag-aalaga ng mga kaluluwa sa Panginoon. Because it takes faith. Sa pagbubukas ng mga cell group natin, bakit hindi lahat makapagbukas ng cell group? Bakit hindi lahat may i-offer mo yung bahay mo for a Bible study? Kung may mga kasama ka dyan, asawa mo, mga anak mo, hindi pa nakakakilala sa Panginoon, mas maganda, maggawain tayo sa tahanan ninyo. Yung every home for Christ natin. Paano mo magagawa yon? Faith. Kailangan mo pa rin ang pananampalataya dyan, mga kapatid. Kahit sa pagbibigay, in terms of giving, our tithes and offering, hindi basta-basta yan, mga kapatid. Bakit? Kasi kailangan mo ng pananampalataya dyan. Pag walang pananampalataya, hindi ka magiging consistent sa pagbibigay. Subok-subok ka lang dyan, mga kapatid. Subukan ko nga kung may mangyayari. At pag walang nangyari, hindi ka na magtutuloy. Kasi kailangan mo talaga dyan pananampalataya, mga kapatid. Kahit sa pag-water baptism. Sapagkat sa water baptism, it takes faith dahil pagpapahayag ngayon yan na pagiging Kristiyano mo, mga kapatid. So, ibig sabihin sa Biblia, marami tayong makikita talaga na kailangan natin ang pananampalataya. At isa rito makikita natin, merong naglakad sa ibabaw ng tubig katulad ng Panginoong Hesukristo. Yung lumakad ka sa ibabaw ng tubig, kailangan ng pananampalataya. Diyan, sino rito nakapaglakad na sa ibabaw ng tubig? Hindi mo siguro susubukan yan, di ba? Huwag mo na subukan. Sabi mo sa atin, huwag mo na subukan. Tapos na yun. Parang pagbubuntis ni Maria na walang asawa, wag mo nang subukan yun. Kailangan may asawa pag nagbuntis. Amen? Si Maria lang ang nakapanganak ng walang asawa na ipinagbuntis ang Panginoong Jesus sapagkat hindi yan sa pamamagitan ng dugo at laman ng tao, kundi sa pamamagitan yon ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Palakpakan nga natin si Lord, mga kapatid. Ngayon, sa Bible, may pinakitang nakapaglakad sa ibabaw ng tubig ang Panginoong Jesus. At ang isa ay si Pedro. So ang paglakad sa ibabaw ng tubig, nagpapakita noon, mga kapatid, ay katumbas ng paglakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Tingnan po natin, basahin natin, Matthew 14:22 to 33. Matthew 14:22 to 33. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot. Nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika.
Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin niyo ako, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Palakpakan natin ng Diyos, mga kapatid. Handa ba kayo na tumanggap ng salita ng Diyos? Amen. Sino dito ang may problem na parang kailangan mong maglakad sa ibabaw ng tubig? Pansinin natin itong si Pedro. Paano siya nakalakad sa ibabaw ng tubig? Maaaring isipin natin sa Panginoong Hesus, walang problema because He is Jesus, He is God. Magagawa talaga ng Panginoon yan. Pero itong si Apostol Pedro, paano niya nagawang maglakad sa ibabaw ng tubig? Yan po ay isang supernatural. Yan po ay isang himala na naranasan ni Pedro. Pero tandaan natin, pag sinabi natin problema, challenge. Amen. Pero hindi lahat ng dumaranas ng problema ay nagka-problema. Ulitin ko po. Hindi lahat ng nakaranas ng problema o nakakaranas ng problema ay nagka-problema. May mga, pansinin natin na may mga guminhawa sa buhay dahil sa problema. Merong mga pinagpala dahil sa problema. Mga nagtagumpay sa buhay dahil sa problema. Alam niyo yung mga yumaman? Kung titingnan natin sila, may mga problema rin yan. Kaya lang, sila yung nagsosolve ng problem. Yung mga naghihirap, sila ang mga nakagagawa misa ng problema. Imbis na mag-solve ng problem, nakagawa ng problema. Kaya naghihirap. Tingnan niyo yung mga gumiginawa sa buhay. Anong oras gumising yung mga yan? Maaga pa lang yan, nagsosolve na ng problem. Asa negosyo na kaagad. Nagtatrabaho na kaagad. Ang agang bumabangon yan. Anong ginagawa? Hindi lang basta nagne-negosyo yun, hindi lang basta nagtatrabaho yan. Nagsosolve ng problem yan, mga kapatid. Pero pansinin ninyo yung mga naghihirap sa buhay. Tanghali na. Wala pa rin ginagawang solusyon sa problema. Nakagagawa pa ng problema. Bakit sa mga nasa trabaho? Bakit nagtatrabaho yan? Ba't ka nagtatrabaho? Ang isang totoo, nagsosolve ka ng problem. Sa mga nagninegosyo, nagsosolve ng problem yan. Sapagkat, alam mo, pag wala kang trabaho, problem yan. Kaya ka nagtatrabaho to solve your problem. Sa mga nag-aaral, bakit nag-aaral na mabuti yan? To solve their problem. Kasi pag hindi sila nag-aaral na mabuti, magkakaproblema yan, mga kapatid. So, walang taong walang problema. Amen? Pero, dalawang klase lang ng tao ang nabubuhay na may problema. Lahat tayo may problema Pero dalawang klase lang tao ang nabubuhay na may problema. Ano yung una? Nagsosolve ng problem. Ano yung pangalawa? Gumagawa ng problem. Ang tanong, asang karon? Tingnan mo yung katabi mo. Nagsosolve ba ng problem yan? O gumagawa ng problem? Kaya para sa akin, kung gusto mong guminhawa sa buhay, sinong ditong gustong guminhawa sa buhay? Mag-solve ka ng problem. Huwag kang gumawa ng problem. Tingnan mo yung mga consultant. Di ba? Taga-solve ng problem yan Binabayaran yan. Mga kapatid. Yung mga lawyers. Taga-solve ng problem yan. Binabayaran yan, mga kapatid. Mga doktor. Di ba? Taga-solve ng problem yan. Binabayaran yan. Pag nakaproblema ka sa sakit mo o sa kalusugan mo, di ba? Pag na-solve nila yan, libre. May bayad yan, kapatid. Lalo yung mga handyman, mga skilled,
O, pag nagka-problema ka sa bahay, ay, may tulo sa ceiling namin. O, maghahanap ako ng doktor? Siyempre, marunong gumawa ng bubong, di ba? Hahanap po, paano? To solve my problem. At pag nagawa niya yon, babayaran ko na siya. Gumiginawa sa buhay eh. May kinakaharap na problema, kaya lang, sinosolve niya yung problema. Hindi siya gumagawa ng problema. Amen. Kaya, gumiganhawa sa buhay pag nagsosolve ng problem. Are you following? Pero tingnan niyo yung mga gumagawa ng problema. Meron dyan. Nasaan? Nasa kulungan. Bakit? Gumawa ng problema. Kaya sa family natin, sa marriage natin, within our family, may problema dyan. Pero kung tayo ay magsosolve ng problem, aayos ang pamilya. Giginhawa ang pamilya. Kahit sa mag-asawa, pag problem solver ka, aayos ang buhay. Kaya mga kapatid, we must learn how to face life. How to deal problems. Paano natin haharapin ang problema. Lagi niyo tandaan, God is an all-knowing God. Ang Diyos natin, alam niya ang lahat ng bagay. Kilala ka niya, alam niya ang sitwasyon mo, alam niya ang mga nangyayari sa iyo, ang mga nakaraan mo sa pangkasalukuyan, kahit sa mga darating pang araw. Remember, He is all-powerful God. Walang hindi nagagawa ang Diyos, mga kapatid. At ang Diyos ay laging nariyan. Handang sumaklolo sa bawat isa sa atin. Hindi nagbabago ang Diyos. Amen. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang Diyos. Praise God. Ang paglakad sa ibabaw ng tubig ay imposible, mga kapatid. Sa tingin natin. Pero hindi sa pananampalataya. Walking on water is impossible by sight, but is possible by faith. So how to walk by faith? How to live by faith? How to walk on water? Number 1, it requires determined courage. Kaya sabi ng Matthew 14 verse 26, pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig, kinilabutan sila at napasigaw sila, multo! Dahil sa matinding takot. Ang pagkatakot, tandaan natin, hindi mula sa Diyos. Bagamat lahat tayo natatakot, pero hindi galing sa Diyos yan, kapatid. Hindi kailanman tayo bibigyan ng Diyos ng pagkatakot. That's why in Matthew 14:27, ano sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanila? Take courage. It is I. Don't be afraid. Ayaw ng Panginoon na tayo natatakot. Ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Yan ang kailangan natin, mga kapatid. Dapat malakas ang loob natin. Sabi mo sa katabi mo, lakasan mo ang loob mo. Para magawa mong lumakad, mabuhay sa pananampalataya, dapat malakas ang loob mo. Hindi ka makalalakad sa pananampalataya kung mahina ang loob mo. Hindi po pwedeng duduwag-duwag. Ayaw ng Diyos ng duwag. Hindi tayo binibigyan ng Diyos sa espiritu ng kaduwagan. Hindi ka makalalakad sa pananampalataya. Hindi mo tataglayin ang pananampalataya. Hindi mo madadala ang pananampalataya kung mahina ang loob natin. Ang luna sa pagkatakot, andyan, presensya ng Panginoon. When we say determine first, pag sinabing determine, hindi urong-sulong. Pag sinabi nating determine, hindi pa bago-bago ang isip. At pag sinabi nating courage, matapang. Malakas ang loob. Tingnan mo yung katabi mo, matapang ba yan? Matapang ka lang sa asawa mo. Sa problema, atakot. Sino dito yung may mga nakakatakot na sitwasyon? Yung nagdadala tayo sa atin sa pag-aalala, sa pangamba, natatakot tayo, mawalan ng pera. Ibig sabihin pera, nagdadala pala sa'yo ng pagkatakot yan. Yung kahit may pera ka, natakot ka pa rin mawalan.
Mawalan ng trabaho, walang pambayad, siyempre. Ha? Walang panggastos. Pero tandaan natin, ang presensya ng Panginoon, nakapag-aalis ng takot yan. Yung anumang nararanasan natin, hindi naman nasusurprise si Lord yan. Tayo minsan nasusurprise tayo. Pero si Lord hindi. Alam niyang mangyayari yan. Alam niyang babagyuhin ang kanyang mga alagad. Alam niyang mayroong bagyong darating. Alam niyang may bagyong sasalubong sa kanyang mga... Alam ni Lord ang lahat ng mga bagay, mga kapatid. Pero lagi natin tatandaan, ang bawat problema at pagsubok na dumarating sa atin, mga pampalago rin yan para makalakad tayo sa pananampalataya. Kasi ang pananampalataya hindi galing sa atin. Matuturuan tayo ni Lord kapag may mga problema at pagsubok. Matuturuan tayo ng Panginoon para maging matapang. Sa mahirap na sitwasyon, diyan lalabas ang ating katapangan. Okay. Maaring wala kang tapang na kailangan mo. Maaring naduduwag ka ngayon, mga kapatid. Kung wala kang tapang, saan manggagaling ang tapang mo? Hindi talaga lahat matapang eh. O, tingnan mo ulit katabi mo. Tanong mo, matapang ka ba? Hindi lahat eh. Hindi ito porke Christian, matapang eh. Yung iba nga, no, ang tapang-tapang. Nung nasa Panginoon, naduwag. Di ba? Nung wala ka sa Panginoon, grabe. Kung maka-cell group kayong mga barkada nyo, manginginom, ikaw pataya. Ikaw pa kumakanta, nagsasonglit, kahit sintonado, basta lasing na. Nung nasa Panginoon ka na nagsasell group, wala ka na maibigay. Dati sabi mo pa sa barkada mo, ako taya, sagot ko luto, sagot ko pagkain, sagot ko kwento, lahat. Ngayon sa Panginoon, di mo magawa yung tapang na yun. Naduduwag. Maaring wala kang tapang, mga kapatid. Pero yung alam mong pagiging Kristiyano mo, yung alam mong andyan si Lord sa puso mo, dyan manggagaling ang iyong tapang. Nang marinig ni Pedro ang salita ng Panginoon, halika, nagbigay sa kanya ng tapang yon. Para umalis doon sa bangka at humakbang sa ibabaw at maglakad sa ibabaw ng tubig. Narinig niya kasi ang sinabi ng Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, ang pananampalataya ay galing sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya makinig ka sa salita ng Panginoon. Yung alam mo at naiintindihan mong kasama mo ang Panginoon, sapat yan upang magkaroon tayo ng tapang. At ang pagiging matapang ay kailangan sa paglakad ng may pananampalataya. Hindi pwedeng walang tapang. Yung kasama ni Pedro, kasi siya lang nagpakita ng tapang eh. Siguro nung sinabi ni Pedro, Panginoon, gusto ko rin maglakad sa ibabaw ng tubig. Ano kaya sabi nung 11 alagad doon na kasama ni Pedro? Sabi na naman 11, ito talaga si Pedro. Nako, mahilig na naman, trabida na naman ito. Para naman makakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Siguro, mga negative na eh. Ang sinasabi ng mga, baka yung iba, uy Pedro, huwag ka namang maano dyan. Si Jesus yun. Si Jesus yun. Hindi ka naman si Jesus. Siguro may mga pumipigil din sa kanya, mga kapatid. Minsan may mga taong ganyan sa buhay natin. Mga hindi naniniwala sa atin. Minsan, imbis na lumakas ang loob natin, napanghihinaan pa tayo ng loob. Tingnan mo lang yung katabi mo. Nakakalakas ba? Mga inaasahan mo magpapalakas ng iyong loob, yung pa nagpapahina ng loob sa iyo. Bakit? Kasi yung 11, saan nakarely? Sa bangka. They rely on the boat. Pero si Pedro, hindi. Nakarely siya sa ating Panginoong Hesukristo. Saan ka makikinig?
Si Peter nakinig sa sinabi ng Panginoong Hesukristo. So how to walk by faith? It takes determined courage. Dapat malakas ang loob natin, kapatid. Sabi mo nga, ulit sa katabi mo, lakasan mo ang loob mo. Sa may mga problema, sa may mga pagsubok, lakasan mo ang loob mo. Huwag mo sabihin, wala yan, meron. Anong wala yan? May problema nga eh. Pero sasabihin natin sa kanila, lakasan mo ang loob mo. Kasi sa malalakas ang loob, doon nagsasalita ang Panginoon. Ay, si Peter, sabi ni Lord, niyaya ba ni Lord yung 11? Di ba pwede naman sabihin, halika, tatlo, para sabay-sabay na. Di ba? Pwede naman gano'n eh. O kaya, 2 batch na, 6, maglakad na, sige, sabay-sabay, hilera na. O kaya, lahat na kayo, ba't ikaw lang Pedro? Lahat na kayo, palalakarin ko sa ibabaw ng tubig. Pwede naman, di ba? Ba't si Pedro lang ang niyaya ng Panginoon? Kasi si Pedro lang nagpakita ng tapang. Kaya kung ikaw pag nagpakita ka ng tapang, maririnig mo ang salita ng Panginoon at yan ang magbibigay sa iyo ng pananampalataya. Kaya tumatanggap tayo ng pananampalataya at yun ang kailangan natin. Hindi lang tapang, hindi. Maraming matapang din, pero wala rin eh. Wala rin binatbat. Puro tapang lang. Pero yung tapang kailangan para magtaglay ng pananampalataya. Doon mo gamitin, kapatid. Hindi yung tapang umayaw. Hindi yung tapang sumuko. Tapang natin sumuko. Ayoko na. Tapang ha. Ba't hindi mo gamitin tapang mo na magpatuloy? Ipakita mo, yes Lord, ano ba mangyari Lord? Lalakad ako sa ibabaw ng tubig. Magpapatuloy ako lumakad sa ibabaw ng problema. Sa ibabaw ng pagsubok, lalakad ako. Makakalakad ako. Kahit sabihin pa ng ibang tao, hindi mo kaya yan, hindi mo malalagpasin yan, hindi ka makakalakad dyan. Pero sinabi ng Panginoon ko, halika, lumakad ka. Ang pakikinggan ko si Lord. Sinong pakikinggan mo? Pagduwag tayo kung sino-sino pakikinggan mo. Pag wala tayong tapang, ayan, utu-utu ka. Kaya kung sino-sino pinakikinggan mo, duwag, gano'n ang duwag, lagi nakadepende kung kani-kanino eh. Pero yung matapang, may paninindigan. Sinabi ng Panginoon ko. Amen? And second, how to walk by faith. It requires disciplined obedience. In verse 28 to 29, in Matthew chapter 14, sumagot si Pedro sa kanya, Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin niyo ako riyan na naglalakad din sa tubig. Halika, sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Jesus sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Parang simple lang pag binasa natin, di ba? Parang ganun kasimple lang yung kanilang pag-uusap. Panginoon, pwede ba maglakad sa tubig? Okay, fine, come on. Parang ganun lang kasimple, di ba, mga kapatid? Pero kung ikaw si Pedro kaya, tatangkain mo rin bang lumakad sa ibabaw ng tubig? That's a question. Kung ikaw si Pedro, nakita nyo si Jesus, tatangkain mo ba talaga na lumakad din sa tubig kung kasama ka rin doon sa mga alagad? O hahayaan mo rin lang si Pedro? Tingnan ko nga kung may... Sometimes ganun kasi tayo, to see is to believe eh. Tingnan ko muna kung makalakad dyan. Pag nakalakad, sige. Pero ikaw mismo, tatangkain mo ba? Susundin mo ba ang sinabi ng Panginoon? At yayain ka ng Panginoon? Sa mga problema at pagsubok na pinagdadaan mo at sabihin sa'yo ni Lord, halika, lumapit ka kaya sa Panginoon? At kapag narinig mo na sinabi niya, halika, sumunod ka kaya? Ang problema minsan sa atin, mga kapatid, gusto nating sumunod sa sarili nating paraan. Siguro ikaw yun, sabi mo pa, Lord, narinig mo yung tinig ni Jesus. Halika,
Baka sabihin mo, Lord, pwede bang pakisemento mo muna yung tubig para hindi ako lumubog? Baka, Lord, pwede bang gumawa ka muna ng tulay? Wala namang imposible sa'yo. Para makalapit ako sa'yo. Pwede mo ba yan, Lord? O kaya, Lord, baka pwede nating ulitin yung paghati sa tubig in the Old Testament. Para naman makalakad ako katulad ng mga Israelites at paapir-apir sa mga isda at octopus dyan. Pwede sabihin, di ba? O kaya baka pwede sabihin ni Pedro, sabi ni Jesus, halika! Jesus, baka pwedeng pakisundo mo na lang ako rito sa bangka. Ayan. Tapos, sasakay ako sa ano mo, sa balikat mo. O, pwede rin naman gano'n, di ba? O kaya naman, halika! Sige Lord, wait for us. Disciples, tama. Lapit tayo kay Jesus. Sakay ng bangka. Sarili nating paraan. Minsan ang ginagawa nating pagsunod sa Panginoon. Why? Because obedience will always involve risks. What is risk? Hindi lahat nakakasunod eh. Ikaw ba masunurin ka sa Panginoon? Paano kung tawagin ka na sa paglalakad sa ibabaw ng tubig? Because there is always a risk. When we say risk, yung pwedeng lumubog. Pwede naman talagang lumubog si Pedro, tubig yun. Ninisinimento pa ni Jesus, naglagay ba ng tulay? Hindi. Talagang pinaglakad siya sa ibabaw ng tubig. And it's a risk. Pwedeng hindi makalakad sa ibabaw ng tubig. Bagamat alam natin nakalakad sa ibabaw ng tubig. Pero later on, di ba lumubog? Pagpapatunay na pwede talagang lumubog eh. Did you get that? So minsan natatakot tayo sumunod sa Diyos because there is a risk. Kaya minsan may mga tanong tayo. Ako naging tanong ko yun eh. Nung tinawag ako ng Diyos sa pagpapastor. At lalo na nung kinuha na yung trabaho ko, pinag-resign ako ng Panginoon. Ano sabi ko? Paano yung pamilya ko? Ano ba pakain ko dyan? Paano ko maalagaan yung napakaganda ko asawa? Ang ganda niya, baka pumakit dyan. Paano na? Ang daming tanong. Because on our part, there is always a risk. Sa sarili talaga natin. Kaya maraming tumitigil. Kaya maraming hindi nagpapatuloy. Nawawala sa paglilingkod. May mga hindi pa rin nababago ang buhay. May mga hindi pa rin gumiginhawa sa buhay. May mga hindi pa rin gumagaling sa sakit at may mga hindi magtagumpay sa buhay. Hindi dahil sa Diyos, kundi sa hindi natin pagsunod sa Diyos. Kaya kailangan disciplined obedience. Meaning to say, consistent. Tuloy-tuloy. Hindi subok-subok lang. Hindi ganun. Hindi ilang dalo lang, tapos titigil na kalagitnaan. You must be consistent. Ang pagsunod ay laging may kalakip na risk. Pakikipagsapalaran talaga yan, mga kapatid. Kapag sumunod tayo sa Diyos, hindi inaalis yan. Para ano? Magawa mong magtiwala. At kapag nagawa mong magtiwala, kasunod ay pananampalataya. Minsan kailangan mo ring umalis sa bangka para makalakad sa ibabaw ng tubig. Yung iba, pipiling manatili na lang sa bangka. Dito na lang ako. Kaya walang patotoo. Walang nararanasang mga supernatural. Walang nararanasang mga himala. Mga natural lang ang nararanasan. Kaya hindi masyadong may patotoo ang Diyos sa buhay mo. Mga kapatid. Kasi kailangan minsang umalis sa bangka para makalakad sa ibabaw ng tubig. Kailangan minsan umalis tayo sa bisyo, umalis sa mga maling relasyon, umalis sa kasalanan, umalis sa comfort zone, umalis sa mga pampalayo sa Diyos. Minsan kailangan mo umalis sa TV para makapag-pray. Minsan kailangan umalis sa kama para makapag-devotion ng tama at makapag-pray. Because your faith will be tested. Yung pinanghawakan mo
na salita ng Diyos, susubukin ang pagkahawak mo dyan. Kung talagang mahigpit ang pagkakahawak mo. Testing is important to complete the testimony. Pag walang test, imony ang sagwa, di ba? Sino rito gusto mag-imony? Walang ganun. Makumanta ka na lang, imony and ivory. Imony, walang test eh. So to complete the testimony, you need test. That's why faith is always tested. To have a testimony. Si Pedro ay nakaranas na makalakad sa ibabaw ng tubig. Amen? Nakapaglakad. Himala yun. Supernatural yun. Yes, we can experience supernatural because our God is a supernatural God. We can experience that. Nakaranas ng himala because our God is a God of miracle. He's a miraculous God. He never changes. Yun yung kapanatagan natin, mga kapatid. So nakaranas ng himala, si Pedro nakalakad sa ibabaw ng tubig. Subalit, ipinahintulot ng Diyos ang isang napakalakas na hangin na kanyang naramdaman. At dahil doon, lumakas ang alon na kanyang nakita para subukin ang kanyang pananampalataya. Madaling sabihin na tayo ay may pananampalataya sa Diyos. Pero susubukin. Susubukin, mga kapatid. Lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, may kapahintulutan ng Diyos. He is in full control. Para subukin ang ating pananampalataya. Naranasan ni Pedro ang matakot at maramdaman niya ang malakas na hangin. At makita niya yung napakalakas na alon. Habang siya ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Habang nararanasan niya ang kabutihan ng Diyos. Sa pagsunod niya sa salita ng Panginoon, halika. Kaya lang naman siya umalis sa bangka at talagang naglakad sa ibabaw ng tubig sapagkat sinabi ng Panginoon, halika. So habang siya ay naglalakad, naranasan niya ang kabutihan ng Diyos, ang himala at pagsunod sa Diyos, nakita niya, naramdaman niya ang malakas na hangin. Alam niya yon. Because he was a professional fisherman. Alam niya ang galaw sa dagat. At nung time na yon, may bagyo. Are you following? So, malakas na hangin. At alam niya, pag malakas ang hangin, naranasan namin yan. Nung nagpunta kami sa Palawan o El Nido. Nung galing kami dun sa beach, papalik na kami dun. Palawan yan, underground. So, tatawid kami ng dagat. So, pabalik na namin, tapos na kami. Sumakay kami sa bangka, lakas ng alon. Kita ko pa lang, siguro, mula rito hanggang doon dulo, kita ko na yung alon, nasa bangka na kami. Ang taas. Sabi ko sa bangkero, sandali, mukhang malakas ang alon, pare. Sabi ko gano'n. Mataas yan, malakas yan. So, ibinalik muna kami. Sabi niya, sa akin po okay yan, inaalala ko rin po kayo. Sabi ko naman sa kanya, sa akin din naman, inaalala ko lang yung mga anak ko. Pero may takot. Kaya hindi lang ako nagpahalata. So sabi niya, sige po, maghintay tayo ng mga 20 minutes pa, natin. Wala pa 25 minutes, umandar na rin. Pero ganun pa rin, nandun lang kami, maalop. Halos magkandalulubog eh. Wala pang bagyo nun. Konting ulan lang. Ano kaya ito? Tapos doon naglakad. Naglalakad si Pedro. Ano pong ibig sabihin niya, mga kapatid? Kahit sumusunod ka na sa Panginoon, naranasan mo ang kabutihan ni Lord, it will not give you the guarantee that tomorrow is still the same. Yung pagsunod sa Diyos ay hindi magbibigay sa iyo ng garantiya na wala ng problema, na wala ng pagsubok.
Pero ang pananampalataya, magbibigay sa'yo ng garantiya na kahit may problema at pagsubok, makatatawid at makatatawid tayo. Magtatagumpay, mga kapatid. Kaya yung ikatlo, anong dapat natin gawin? Kapag naramdaman mo na malakas ang hangin, kapag nakita mo na ang malakas na alon, may banta, at magdudulot sa iyo ng pagkatakot, pag-aalala, pangamba, yung may nararamdaman ka na, may nakikita ka na. What will you do? Number 3, it requires dedicated perseverance. Kailangan mong magpatuloy. Kailangan mong magpakatatag, kapatid. Magpakatapang ka. Sumunod ka lang. Sabihin, simulan mo, magpasya ka. Take courage. Make a choice. Make a decision. Are you going to serve God or other gods? As for me and my house, we will serve the Lord. Then obey God. Follow Him. Love Him. Worship Him. Serve Him. But it doesn't mean no more problems. That's why it requires also a dedicated perseverance. Ano sabi ng verse 30? Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Wow. May mga ganyan. Makikita niyo sa umpisa, ang galing, ang sigla, andyan, asa na? Pagdating ng kalagitnaan, lubog, baksak. May mga nawawala. Dating masigla, nawala. Lumubog. Dating masaya, nawala. Lumubog. Pinagpapala, nawala. Lumubog. Sumusunod, tapat naman. Bakit sumuway? Katulad ni Pedro, lumubog. Nang palakasin natin ang ating loob at sumunod sa Diyos, minsan, di ba, parang, ba't lalong lumalakas ang bagyo? Mga ganyan, di ba? Ba't ganon? Kung kailan naman ako lumakad sa ibabaw ng tubig, saka naman lumakas ang alon. Ba't hindi mo na, mayroon palang alon eh, ba't hindi mo na pinaano ni Jesus? Alam ba ni Jesus, may darating na malakas sa hangin at malakas sa pag-alon? Of course, yes. Alam yun. Pero bakit pinabayaan? Hinayaan pang lumubog si Pedro. Pwede naman nung naramdaman pa lang ni Pedro yung malakas na hangin at nakita pa lang, hindi pa lumulubog yun eh. Nasa ibabaw pa ng tubig yun. Hindi pa natatakot. Parang kasalanan. Hindi naman agad kasalanan. Tukso muna yan. Tinutukso ka muna. Now, mamili ka. Ayun. Bago kasalanan, temptation muna yan eh. That's why life is a choice. You need to make a decision. You need to take courage. Whom you will obey. Sino susundin mo? Ang Diyos o sila? And when you decided to obey God, and habang sumusunod ka, expect. Nandiyan pa rin ang kaaway. May tukso pa rin. May problema pa rin. May pagsubok pa rin. That's why you need to be determined. Are you following? Minsan iniisip natin yun eh. Bakit naman kung kailan naman ako naglingkod, saka naman may problema? Ayun. Kung kailan naman ako naging tapat sa pagbibigay, saka naman ako nawala ng trabaho. Ano ba naman yun? See? Kung kailan naman ako nag-disciple, saka naman ako nagkasakit. Parang baligtad.
lalo lumalakas ang alon ata. But I will rather be in the midst of danger if it is the will of God than to be in comfort, but it is not the will of God. The safest place is in the will of God. Kaya sa prayer on top of the hill natin, nakaseries po tayo, nagtuturo about knowing God's will. Sapagkat importante na ang buhay natin ay nasa kalooban ng Diyos because that is the safest place in this world, to be in the will of God. Because focusing on problems will make us sink. Lulubog at lulubog tayo dyan. Sige, tutukan mo ang problema. Lumakas ka. Ang problema habang tinititigan mo, lalo nagiging problema. Sige, tingnan mo yung katabi mo, titigan mo, di ba? Habang tinititigan mo yan, marami kang makikita na. Makikita mo na ang lahat ng bagay. Everything. But the moment you fix your eyes on Jesus, that's the time you can walk on the impossibilities. Kahit imposible. That's why the Word of God says, look unto Jesus. Focus on Jesus. Let us keep our eyes fixed on Jesus. We must never stop looking to Jesus. So be consistent. Focus. Mga kapatid. That's why in James chapter 1, 2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Napakaganda mga kapatid, magala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Woo! Yang mga pagsubok at problema na yan, kapag tama ang desisyon mo, nagpakatapang ka at sumunod sa Diyos, may mga problema, may mga pagsubok pa rin, pero tatagan mo. Nagpapanatili yan sa pamumuhay ng may pananampalataya. Tatagan mo kapatid. Nagiging ganap, lumalago, umuunlad ang buhay dyan. When we walk in faith, when we walk by faith, we are solving problems. Not creating problems. Walang anumang pagkukulang ang buhay. Alam niyo, sa aking pagpapastor, sa biyaya ng Diyos, sa lakas ng Panginoon at gabay, patnubay ng banal na Espiritu. Kung hindi ko maitutuloy ito mga kapatid. Hindi ako makakarating sa aking kinatatayuan ngayon. But I made a choice. Lakas ng loob. Matapang. Sumunod. Dapat persevere. You may fall, but keep on trying. So no matter how strong the weight you are facing, as long as God is with you, no one and nothing can be against you. Walang makakahadlang sa atin mga kapatid. So in verse 30, sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. That is the key. That is the key. Lord, save me. Lord, help me. Panginoon, iligtas niyo ako. And what happened? Ang sabi ng verse 31, at pagdakay, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya sinabi, ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Now the question is this, kailangan mo bang lumakad sa ibabaw ng tubig?
o pinipili mong manatili sa bangka? Kailangan mo ba ng pananampalataya? Magpasya ka. Magpakatapang ka. Piliin mong sundin si Lord. Kailangan mo bang iwanan ang bangka? Huwag kang matakot. Ano mang kailangang iwanan? Basta ang buhay mo patungo kay Jesus. May mga pagkatakot ka bang nararanasan ngayon? Hindi galing sa Diyos yan. At sinasabi sa iyo ngayon ng Panginoon, huwag kang matakot. May mga nararamdaman ka bang malalakas na hangin at nakikita ng malakas na alon? Ano man ang iyong kinakaharap ngayon, take courage. Lakasan mo ang iyong loob. Pakinggan mo, sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, huwag kang matakot, kasama mo siya. Huwag kang susuko. Keep your eyes fixed on Jesus and walk by faith. Lumakad ka na may pananampalataya. Kaya si Pedro sumigaw, Panginoon, iligtas niyo ako. Alam natin kung sinong tatawagan natin. Nandun yung 11. Pwede sabihin ni Pedro, mga kasama, tulungan niyo ako. He knows. Alam niya kung sino ang tatawagan niya. Kaya nakita ng Panginoon yan. He has my faith. Itong hinahanap sa atin ng Panginoon. At nang makita ng Panginoon, agad inuunat ng Panginoon ang kanyang kamay. Tiniti ako sa iyo, agad aabutin ni Lord ang kamay mo. Let us all stand up right now.